Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news. Ang COMELEC sa kanilang en-bank session ngayong araw, biglang sinuspinde ang pagtanggap ng lahat na signature forms related to People's Initiative. Ano daw? Pag-aralan muna daw nila yung resolution tungkol sa People's Initiative dahil lumalabas maraming katanungan ng taong bayan. Okay? More or less, mga thousands of towns and cities na ang nakapag-submit ng signature form sa COMELEC. At bago yung prayer rally sa Davao kagabi, nagsabi na ang COMELEC na they will now proceed to validate the signatures. Papunta na yan sa plebisito. So, ang tanong, bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Bakit ang COMELEC biglang sinuspend? Ano sa tingin nyo? Sariling desisyon ito ng COMELEC? O may nag-utos na sa kanila na mas mataas na opisina? Ano sa tingin nyo? Palagay ko, analysis ko lang ito, opinion. Ito na ang bunga sa prayer rally sa Davao kahapon, na kung saan matinding pasabog ang binitawan ni former President Rodrigo Duterte. Grabe. Nakakaiyak, nakakatindig balahibo yung mensahe ng Pangulo tungkol sa People's Initiative. So, salamat sa ating mahal na Pangulong Digong na hanggang ngayon kahit mahina ng katawan, dapat sana retired na sa politika, nakikialam pa rin. Daman-dama ko, and I believe kayo rin na nakapanood, daman-daman nyo yung pagmamahal ni Tatay Digong sa taong bayan. Kasi ang tinututulan niya yung maling pamamaraan sa pag-amend sa Constitution, na ang main objective nitong mga proponents ng People's Initiative is to stay in power for a longer period of time. At yun, sabi niya, hindi ako papayag yan. Yung nasa Malacanang, balang araw aalis ka dyan. Yun. So, sana the end is near ng People's Initiative. Sana matigil na itong kaguluhan ito sa ating political situation. Okay, sa mga hindi pa nakakapanood sa speech, medyo halos 1 oras yung speech ni President Duterte. Kaya lang, sinamares ito, pinost ng Manila Bulletin. I-share ko sa inyo mga 8 minutes lang yung summary ng kanyang speech, nandyan na lahat. Salamat sa ating nag-iisang Tatay Digong. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo.
Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya, at sa national office. Dito mga congressman, gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termo mo, gusto mo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang, kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro,
tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, mula naman, yun naman lang ang dapat lang pagkwentuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon.